Magandang araw. Ako po si JG Agarin at ako ang inyong tagapagsalaysay para sa ating ulat tungkol sa mataas na edukasyon ni Dr. Jose Rizal. Ating tatalakayin ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pinag-aralan ni Rizal at kung paano ito nakaimpluwensya sa kanyang buhay at kontribusyon sa ating bansa. Noong unang panahon, nagsimula ang kolehiyo ni Rizal sa Ateneo Municipal de Manila o ngayon ay mas kilala bilang Ateneo de Manila University. Dito siya ay nagtapos ng kanyang kursong Bachelor of Arts. Sa loob ng paaralang ito, natutunan ni Rizal ang mga pangunahing asignatura tulad ng retorika, pilosopiya at mga wika tulad ng Kastila, Latin at Griego. Sa kanyang pananatili sa Ateneo, naging malapit si Rizal sa kanyang mga guro at mga kasamahan sa paaralan. Siya ay kilala bilang isang matalino at masigasig na mag-aaral. Hindi lamang siya magaling sa mga akademikong gawain, kundi aktibo rin siya sa mga extracurricular na aktibidad tulad ng pag-awit at pagsulat. Ang unang taon ni Rizal sa Ateneo. Sa unang taon ni Rizal sa Ateneo, siya ay nagpakita ng kanyang husay at talino sa iba't ibang larangan. Siya ay naging matalino at masigasig na mag-aaral. At sa katunayan ay nakuha niya ang mataas na marka sa kanyang mga asignatura. Isa sa mga natatanging karanasan niya noong unang taon ay ang kanyang pagkapanalo sa isang paligsahan sa retorika. Ito ay nagpapatunay sa kanyang galing at kausayan sa pagsasalita at pagsulat. Dumako naman tayo sa ikalawang taon ni Rizal sa Ateneo. Patuloy niyang pinagbuti ang kanyang pag-aaral at naging aktibo sa mga organisasyon sa paaralan. Sa katunayan, siya ay naging miyembro ng Academia di Castellano, isang samahan ng mga mag-aaral na naglalayong pagbutihin ang kanilang kaalaman sa Kastila. Bilang miyembro ng samahang ito, nadagdagan ang kanyang kasanayan sa pagsasalita at pagsulat ng wikang Kastila. Noong ikatlong taon ni Rizal sa Ateneo, siya ay patuloy na nagpamalas ng kanyang katalinuhan at kahusayan sa pag-aaral. Siya ay isa sa mga nangungunang mag-aaral sa kanyang klase at kadalasang ginagawaran ng mga parangal at pagkilala. Sa loob ng paaralang ito, patuloy na nagpursige si Rizal na palawakin ang kanyang kaalaman sa iba't ibang larangan. Sa kanyang ika-4 na taon sa Ateneo, naging bahagi si Rizal ng Sociedad Literaria. Ito ay isang samahan pang estudyante na naglalayong palawikin ang kaalaman at panitikan at sining. Dito nagkaroon si Rizal ng pagkakataon na makipagtalakayan at makipag-ugnayan sa iba't ibang scholar at manunulat ng panahon. Ang samahang ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon at suporta sa kanyang mga akademikong interes. At ang huling taon ni Rizal sa Ateneo. Isa sa mga natatanging karanasan ni Rizal sa kanyang huling taon sa Ateneo ay ang kanyang pagtapos bilang valedictorian ng kanyang klase. Ang pagkilalang ito ay patunay sa kanyang kahusayan at dedikasyon sa pag-aaral. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magsalita sa harap ng mga kapwa kamag-aral, guro at mga bisita sa pagtatapos. Nagpatuloy si Jose Rizal sa kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas upang kumuha ng kursong medisina. Dito natutunan niya ang mga siyentipikong prinsipyo at mga medical na kasanayan sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral dito. Sa pamamagitan ng pag-aaral niya dito ay naging malawak ang kanyang kaalaman sa mga pangkalusugan at pangangalaga sa katawan. Subalit, hindi natapos ni Rizal ang kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas dahil sa mga pangyayari at hamon sa kanyang buhay. Bagaman hindi siya kompleto ng kursong ito, ang kanyang pananatili sa universidad ay nagdulot ng mga karanasan at kaalaman na nagtulak sa kanya na maging isang makabuluhang tao at manunulat. Ngayon ay talakayin naman natin ang buhay ni Dr. Jose Rizal sa bansang Espanya. Sa kasaysayan, may mga teorya at mga kwento na umiiral tungkol sa isang secret mission ni Rizal sa Espanya.
Ang ilan sa mga popular na teorya ay nagtatangkang magbigay kahulugan sa mga hindi malinaw na bahagi ng buhay ni Rizal. Subalit, mahalagang tandaan na walang tuwirang ebidensya o tumpak na impormasyon na nagpapatunay ng mga ito. Ang mga teorya na ito ay naglalayong bigyan ng kahulugan ang mga hindi malinaw na bahagi ng buhay ni Rizal at magbigay ng konstekto sa kanyang mga gawa at adhikain. Ito ay nagpapakita ng pagnanais ng mga tao na bigyan ng mga mas malalim na kahulugan ang mga kilos at mga sulat ni Rizal. At bago natin tapusin itong pag-uulat, nais kong iwan sa inyo ang isang katagang galing kay Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat po.